Okay mga kaibigan at mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Isang debate po ang gusto ko pong ipakita o i-share sa inyo mga kapatid dito sa programang Expose the Truth. Debate po ito ni Brother Eli at saka sa isang ministro ng Church of Christ. Hindi po ito yung church ni Manalo, Iglesia ni Manalo, hindi po. Ito po ay Church of Christ. Si Mr. Eusebio Catarinen. So, napakaganda po ito mga kaibigan. Kaya, ang gawin po ninyo ay kumuha kayo ng kape kung gusto nyong magkape para maganda yung panunod po ninyo kasi napakagandang talakayan o debating ito. So, umpisahan na natin mga kaibigan. Ang una natin simple ay hindi naman pala ay sinang-ayunan naman pala ni Mr. Soriano na si Kristo ay nagtayo ng iglesia. Si Kristo ay nagtayo. Pero sabi niya, hindi si Kristo ang may-ari, ang Diyos. Ngayon, mga kapatid, umpisahan natin ang pagpapatunay na si Kristo ay may-ari ng iglesia. Ganda to. Yan ang kakalitang Diyos sa Biblia. Meron mo dyan tatlo na nakikilala. Ano yun? Ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Kaya ginamit ni dalawang Diyos. Kaya sinabi niyang dalawang Diyos doon. May dalawang Diyos daw, hindi dalawang Diyos, dalawang persona sa Diyos. May dalawang persona sa salitang Diyos. Ang hindi yung Espiritu ang may-ari ay ang Diyos. Hindi yung si Kristo ang may-ari, kundi ang Diyos. Yun ang absolute truth. Sabi pa niya, napahin natin mga kapatid, kung ang kanyang absolute truth ay totoo na, dito tayo. Meron tinatawag na Diyos Ama. Sa salitang Diyos, meron tatlong persona. Ano yun? Ama, Anak, at Espiritu Santo. Kailangan ni Panginoon Kristo sa Mateo, sa Kristo, Espiritu. Ang lahat, bautismo sa kanila, sa pangalan ng Anak, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Dito tayo. Ating ipakita na si Kristo ay may-ari ng iglesia. Hindi ko na gagamitan ang maraming versikulo mga kapatid. Dito tayo. May-ari si Kristo sa iglesia. Kasi Diyos niya sa una-una, ang Verbo ay Diyos. At ang Verbo ay nagkatawang tao. Isa ba yan? Bakit siya nagkatawang tao? Siya ay Diyos. Kasama ng Ama. Dito na tayo. Huwag ka natin sa kadalan pa para magyari na. Soriano. Ito na. Si Kristo may-ari ng iglesia. Kolosas Kapitulo 1 ay Isalonika. Nakinig ko yun. Ito yung lumawa na pinatakpan nyo nyo. Oo, Unang Isalonika, Kapitulo 1, versikulo 1. Nakinig ko yung naman. Si Pablo at si Silvano at si Timoteo. Sa iglesia ng mga taga-Tesalonika, sa Diyos Ama at sa Panginoon Jesucristo. Kanino ang iglesia sa Tesalonika? Sa Diyos Ama at Panginoon. Kanino? Sa Panginoon Jesucristo. Dalawa sila may-ari. Kita mo? Napatunayan natin na si Kristo may-ari ng iglesia. Yun. Co-owner. Co-owner. Co-owner siya. Pari-pari ang silang nagmamayari sa iglesia. Iglesia ng Diyos Ama at
Kung isisay, makinig kayo. Sa lahat ng mga bagay, wala sa Ama ay aamin. Ano? Ang mga lahat nasa Ama ay aamin. Okay. Ang iglesia, sabi ni Inisayano, sabi yun, pero masabi ni Cristo, lahat ng sa Ama ay aamin. Di ba ka mga kapatid? Sana maliwanagan, wag na si Inisayano. Yung mga naghahanap na kapagkatotohanan. Kaya sabi ni Cristo, you shall know the truth, and the truth will give you free. Ayun. Give you free. Ang katotohanan, narinig niyo na. Pero kung manatili kayo dyan sa dating daan, alam niyo ba? Kung sino-sino ang nagsisilata sa dating daan? Alam niyo na ba? Alam niyo na ba? Ano? Makinig, apakahin ko. Sabihin mo na. Kung sino ang nagsisilata sa dating daan, Sino? babasahin natin, mga kapatid. Kita mo, pinagulahan ng si Kristo, hindi may hari. Sana Lord, patawarin mo. Lahat ni Inisayano, yung saka nasa kanya na naghahanap ng katotohanan. Pagkakiktima ng kulahan. Ako naman ako ay naaala naman. Ito, ang tanong. Ano? Gusto niya malaman, ha? Gusto niya silakan sa natin dyan. Oo. Iyo ba ang makapiligan ang dating daan? Lahat pinakalangaran kami nakarap ng mga masasamang tao. Yun. Yun ang Ano katotohanan. ba kayo dyan? Dating daan? Kami nakarap ng mga masasamang tao? Sino ang nagsisilakad sa dating daan? Baka hindi ang makasama. Masasamang tao. Ngayon, ano ang ipinakita katunayan na masama na? Pinagsinungalingan si Kristo, hindi kayo nilari. Wala naman ang iba sa kanila. Pero hindi lahat ay nilari dyan. Alam ko meron lang na dapat na katotohanan. Mga kapatid, ito ang katotohanan. Ano yun? Pinunguso ni Kristo ang tayo at buhay na daan. Saan ka may pumili? Sa dating daan o sa tayo at buhay na daan? Sa dating daan pa rin? Sa dating daan pa rin? Kasi ang dating daan, yun ang linalakaran ng mga masasama. Ito, ang tayo at buhay na daan. At buhay natin, pinagpag ni Kristo, mga kapatid, yan, Hebreo, Kapitulo 10, versikulo 20, ito na, bago at buhay na daan. Yun. Buhay na ba? Pamamagitan ng daan bago at buhay sa kanyang itinalaga sa atin. Ano daw? Ang itinalaga ng Diyos ngayon sa atin, yung bago at buhay na daan. Pagkulit ka ng Diyos yan? Pagkulit ka ng dyan, hindi na nakala ng mga tao kasasama. Pero sabi ng Diyos, sa Revelation 18, dahil tayo mapapalito ng estado, marinig ko ang tinig, dahil kalangin ng estado, lumabas kayo sa kanya, mga tao ko. Isa ka mga palabas ng Diyos, yung kanya mga tao. Yung hindi mga tao ng Diyos, kuna kayo. Baka kayo po ang kailan. Dahil sa kasiyan,
pagbago at buhay-buhay. Diba? Mga kapatid, ipakita natin. Si Kristo ay hari ng Iglesia. Wala kayong sinabing papatunayan ko natin si Kristo ang nangyayari. Hindi ko sinabi mo naman. Si Kristo may ari ng Iglesia. Mga kapatid, sana bigyan tayo ng video na yan, bigyan. Sana. Lahat ng sa Ama ay aking din. Kung ang Iglesia ay sa Ama, ay sa Kanya rin. Kaya nga, ang unang Tesalonica, malinaw ang sabi, Iglesia ng Diyos Ama, meron Diyos Ama, at sa Panginoong Hesus Kristo. Matibay na katuwiran yan. Walang sino ng taong pwede mo yan sirain, pero hindi magiba ang katotohanan. Si Kristo may ari at nagtatag ng Iglesia. Dito ako ngayon. Nandito kami ngayon sa Iglesia na pinagmamayari at itinatag ni Hesus Kristo. Kaya sigurado ang aking kaligtasan. Kampante ako, mga kapatid. Ang aking sinusunod ang aral ni Kristo, hindi ang aral ng tao. Kung ang aral ng tao ang iyong sinusunod, sayang. Ang mamahalin ka naman ang gamit, sana maging kasama kita sa bago at buhay na daan. Patuloy tayo. Magsama tayo sa bago at buhay na daan. Na itinalaga ng Diyos para sa atin. Meron itinalaga ng Diyos para sa atin. Yung bago at buhay na daan. Hindi yung dating daan. Di ba yung dating daan, yung mabuhay? Yung sa una, yun ang mabuhay. Di ba yung dating daan? Sa una yun, yan ang nabuhay. Pero kahit nabuhay na, ay nandiyan pa rin, patuloy ka pa rin din sa nabuhay. Ano tawag ng Diyos sa kanila? Mga taong nasasama. Pinalitan ng pundasyon. Paano nabuhay yan? Anong bagay dito? Pundasyon. Mga apostolo. Bago yan. Pamamaraan ng kaligtasan. Bago yan. Mga kapatid. Ngayon na yan. Doon ang sinyo mga pagkakaroon niya. Sana lang, sa mga naghahanap ng katotohanan, sana ngayon, matutulungan nyo na. Sa mga naghahanap, ang dami ko. Sa mga naghahanap. Kung sa mga hindi naghahanap, wala tayong maghahanap. So, ito ang Kristo, ang Iglesia sa pagkakang kanilita, sa Diyos Ama, at sa kanilang Diyos Kristo. Kaya hindi tayo itinsin, sabi ni Kristo, lahat ng tama ay akin din. Ayos lang yan na lang, mahirap kasi mas tagalog, mahirap tagalog sa ito. Kaya na ako, meron din nakakaintindi sa sinabi ko. Pero ganito yung pagkakaan, ang mga versikulo, papakatulad at tutuloy na mayari. Kapanayan niya, sabi na niinig ko yan. Hindi nga si Kristo mayari, kundi ang Ama rin. Dalawa sila. Lahat sila siguro na pamilin. Dalawa sila. Ito niya sa ito. Dalawa sila. Hindi na. Hanapin niyo na ang pinalilis niya. Hindi niya panuan ako pag-ibig. Pagkakay. Pag-ibig. Hindi na lang si Kristo ang mayari. Sino? Ang Ama rin. Dalawa sila. Diba? Pero wala ka sabi niya, hindi si Kristo ang mayari. Hindi ka natutupaan ito. Hindi na magkaroon dito yung kayanan. Pinaano natin ang Diyos. Pinapaki na natin sa kanyang mga pamamahalag sa kanyang mga sinabi. Kaya sabi ng Panginoon, huhugaan sa iyo at dating ng araw ng pagpupunta. Lahat ng mga salita na lumabas sa bibig mo, yung pinagagamitin. At hindi ko sa bibig. Lagi niya hindi sa mayari. Ay pinatuto. Pinapaniwalaan natin si Hilo Soriano at si Pablo.
Mga kapatid, ako pala ko yun. Talagang, kami nakatatakot ako na. Pero, hindi. Dahil, laban ito ng Panginoon hindi sa atin. Nagpura tayo sa pagkatan. Sabi ng Panginoon, at itutugak niya natin. Sunod sa atin ito. Diyan din. Ang iglesia na kanyang pinagmamayari, ipinalutulad niya sa mga karnero, sa mga tupa. Diba sabi niya sa John 10:16, meron akong tupa, hindi kasali. Sa tawa na ito, kukunin ko sila. Ilalagay sa iisang kawan. Meron din iisang tagapagligtas. Diba kapulito yan ang ibang grupo? Ako sinabing nabuhay, hindi ko to yan. Hindi ko to nawala ang iglesia. Kung nawala ang iglesia, kita mo na, kung nawala ang iglesia, di ba siya ang ama ang nagmamayari ang Panginoon sa Kristo, hindi piniligtas ng mga iglesia. Kaya hindi ako naniniwala na ang iglesia hindi na pati Kristo nakalibot. Ang ama ang nagmamayari at si Yesu Kristo. Dalawa sila nagmamayari na kapatid. Sana nanatili ito sa ating isipan. Sa mga nagganap ng katotohanan. Sabi ni Kristo, katotohanan sinasabi ko sa inyo. At sabi ni Kristo sa Juan 8:31, kung patuloy kayo sa ating mga aral, tunay na kayong alagad ko. At ang sabi dito sa pangalawang Juan 9, ang sino mang hindi sumusunod, hindi nagpapatuloy sa mga aral ni Kristo, wala sa kanya ang ama, wala sa kanyang anak. Dalawa sila nagmamayari. Sabi ni Kristo, tumanggap sa akin, hindi na sa akin, pati na sa mundo sa akin. Mga kapatid, ito na binigay sa atin ng Diyos sa pagkakataon. Salamat talaga na naipahayag din natin ang katotohanan. Nagamat hindi lahat naniniwala ayon sa ikalawang Tesalonika Kristus. Hindi lahat naniniwala. Hindi lahat naniniwala. Kaya sabi niya, pero dito sa sinabi ko, sana kahit iisa lang maniwala nito. Salamat natin. Kahit isa lang. Hindi, isa lang. Hindi ako. Hindi ka. Ayaw mo? Sino yung nagsilakat sa natin daan? Labato na sa mga... Tingnan mo. Ang Diyos na nagsabi, masama. Sa kanila mabuti. Yawa. Parang kita pa na. Alam niya sa dati na widin? Pero sinabi ng Diyos, mamamatay talaga kayo. Ang sabi na ang Diablo, hindi kayo mamamatay. Sino ang sinabi sa dating daan? Mga tawag mo ito, magkasama. Kita mo? Pero sabi ko na mga kapatid, dalawa lang. Uno ko sa Lumika, pero uno, hindi ko na ilalagdag yung iba pa. Kasi ito na, tama na. Ang Diyos Ama, malinaw, Diyos Ama at ang ating Panginoon sa Kristo. Hindi lang hindi na si Kristo nagmamayari. Ang Ama rin, dalawa sila. Dalawa daw. Nasa part 5, siguro yan, part 6, sa kanyang pahayag sa YouTube. Salamat sa YouTube, hindi na napansin, ano? Pero, ang Diyos na nagkaloob. Kung ako, hindi ko rin ito sa YouTube. Salita na lumabas ako dito. Hindi ko rin ito. Alam niyo na kung ako, pinasalita ako dyan, hindi na ito. Dapat kapatid na, yung Kristo ay ari, yung tunay na iglesia. Salamat at magandang. So yan po ang tindig ni Mr. Eusebio, no? Na tinitindigan niya na ang Diyos daw ang nagmamayari at ang Panginoong Hesukristo.
Sa tingin ko maganda naman yung paliwanag ni Mr. Eusebio kasi binasa naman niya sa Biblia, pero sa tingin ko dito mga kaibigan at mga kababayan, meron lamang po siya na-miss doon sa kanyang mga sinasabi. At tiyak ko po na ito ay makikita ng ating kapatid na Eli. Kasi yung mga iglesia ni Cristo, pati yung iglesia ni Manalo, ganyan din kung magpaliwanag mga kaibigan. Pero hindi po, meron po silang hindi nakikita. Meron pong hindi nila mapansin doon sa kanilang mga paliwanag. Na ito po ay mapapansin po ng ating kapatid na Eli. Kaya pakinggan natin si kapatid na Eli. So I just reminding all the brothers and sisters, you may clap your hands, but don't shout afterwards. Maraming salamat. Can I start with the Sige po. Pwede niyo. Salamat po. Ang umpisa niyo, kapatid niyo, sige, babalikan ko yung tema mo. Patutunayan ko na ang Panginoon Kristo ang nagtatag ng tunay na iglesia at ang Panginoon Kristo rin ang may-ari ng tunay na iglesia. Naintindihan mo yung tema, kapatid? Salamat. Alam mo ba ang ibig sabihin ng definite article na ang? Ano yun? Ako yun? May tinatanong kita. Huwag ka bastos na tinatanong kita. Tayo ko sa'yo, alam mo ba ang definite article na ang kahulugan? Malinaw ako, naiintindihan ko. Ayan. Bakit kanina sabi mo, hindi mo naman sinabi na patutunayan ko na si Kristo lang ang may-ari. Nilagyan mo ng lang. Sabi mo, wala sa tumayong salitang lang. Ano? Naamin mo ba yan? Ang sabi ko, kung nilagyan mo ng lang, tayo ako. Wala rin lang. Kaya, napatuloy. Ibig sabihin, so ang ibig mo sabihin, hindi ba walang lang? Hindi ba hindi absolute si Kristo lang ang may-ari? Padalawa sa pagkakapatid. Sige. Patapusin niyo. Ang tema niyo rito, si Kristo ang may-ari. Ano natin? Ang kasama si Kristo. Ang tanong ko sa'yo, di ba? Hindi mo kasi kung sinabi ko kasi kanina, hindi wala naman yung salitang lang. So nag-i-imply ka na si Kristo ang may-ari. Tama yan, sabi mo. May-ari din ang Ama. Yun ba ibig mo sabihin? Ano? Kasi wala naman sinabi na ay hindi ko kaya. Yung palang temang pinirmaan mo, tricky. Hindi pa yan absolute tricky. May trick. Kaya hindi mo pinalagyan ng lang. Pero kahit hindi mo pinalagyan ng lang, ginamit mo yung definite article na ang. Mali yun, kapatid. Kahit tanungin mo sa natagal ng grammar. Kung meron kang iba, dapat ang sabihin mo, si Kristo ay may-ari ng iglesia. Indefinite article. Kasi meron ka palang ibang may-ari. Pero kung siya ang may-ari, ibig sabihin nun, absolutely, siya may-ari, walang iba. Ngayon, ini-imply mo, at binasa mo yung unang Thessalonica, uno-uno, na ang iglesia ay sa Diyos Ama at sa Panginoon Jesucristo. Di ba gano'n? Sabi mo, kapatid, ano, tama mo yun, hindi. Tama yung binasa ko, hindi. Tama ba yun? Tama ba yun? Tama ba yun, hindi.
ibig mo sabihin, ang may-ari, ang Diyos Ama at Panginoon sa Kristo. Tama po, nanasula. Yan, napatunayan natin, ha? Ayun na, yun na ang ibig ko sabihin, ang Ama at ang Panginoon sa Kristo. Yan ang nasusulat. Pero ang paniniwala mo, so ang paniniwala mo ngayon, dalawa na silang may-ari. Oh! Kasi yung ano po ang sagot? Ang sagot niya hindi pa natapos. Sige, go ahead. Bueno, ang sagot ko, at ang pinatunayan ko dito, si Kristo may-ari. Ang binasa ko sa 1 Tesalonica, ang iglesia sa Tesalonica, sa Diyos Ama at sa Panginoon Hesus Kristo. Ipinakilala ni Pablo kung sino ang nagmamayari sa iglesia sa Tesalonica. Ang nagmamayari, ang Diyos Ama at ang Panginoon Hesus Kristo. Hindi kagaya ng sinabi niyo kanina, hindi si Kristo ang may-ari. Yeah? Kasi pero may-ari si Kristo. Okay. Salamat. Yun ang sagot mo. Sa makatwid, salamat po Mr. Moderator. Sa makatwid, ang ibig mo sabihin, ang may-ari ay ang Ama at ang Preso Kristo. Kinukumpino ko lang kapatid. Oo, hindi. Oo, yan ay nasusulat. May-ari ang Ama at ito, kunawa siya, ang Ama at ang Preso. Ito ang susunod kong tanong. Binasa mo yung 20:9. Sabi mo, salita ng Diyos yan. Kung mabasa kung hindi salita ng Diyos yan, at ang gagawin mo, paano ka na? Ang sinabi ko, kung sino ang nagsisinakad sa dating daan, anong klaseng tao? Sinabi mo, salita ng Diyos yan. Sinabi mo, kung gusto mo, ipapaulit ko. Huwag ka magsisinungaling. Ano ko sa'yo? Kung nabasa kung hindi salita ng Diyos yan, tatanggapin mo, talo ka na. Para intindihin natin. Kung nabasa ko, kaya hindi salita ng Diyos, tatanggapin mo, talo ka. Kanina na, hindi mo napatunayan na lahat na lumabas sa bibig ni Kristo ay sa Ama. Ito pa kaya. Di ba tayo? Para lang makarating, ibang yung comment, under cross-examination ka. Huwag ka mag-comment. Please, Yun. So, ang labanan dito mga kaibigan ay showdown na ito, no? Showdown na ito. Ito yung parte na nagugustuhan ng taong bayan, mga kaibigan. sinabi na yung mga taga-dating daan na sasabang tao. Alam mo, offending yan. Ang nanonood mo yung mga taga-dating daan na sa buong mundo. Ang miyembro na nandiyan lang sa Negros. Ang mga taga-dating daan na sa buong mundo nanonood na yan sa 1,275 monitoring centers. May nanonood ng mga Amerikano, may nanonood ng mga Hudyo, may mga nanonood ng mga iba-ibang lahi, mga Afrikano, mga taga-North America, South America. Pwede mo yung sabihin mo yung mga taga-dating daan, yung mga masasamang tao, kaya sumisigaw sila dyan sa Negros, narinig mo. Ang tanong ko sa'yo, kung mabasa kung hindi salita ng Diyos yan, tatanggalin mo, paano ka na? Sige po, we will continue. Ano ang the question? Kaya po, ano pong tanong? Ipapari ko lang ngayon, sinabi ni, ano rin sila na, Mr. Ito ba ito? Sandali po. Technical time out muna po ako. Technical time out lang po ako. Huwag po kayong sumabay dyan sa Negros. Technical time out lang po. Kasi panahon po ng pagtatanong ni Brother Eli, nagkakasagupa na naman po tayo sa nagsasalita si Mr. Eusebio habang nagkakatanong si Brother Eli. Nasagot na naman ninyo yung tanong.
Yung sa punto na sinasabi nyo na ang mga taga-dating daan ay lumakad sa dating daan na sa mga tao. At ang sabi nyo, sabi ng Diyos yun. Kaya kung nagkakasalubong yun lang kinukumpirma lang ni Brother Eli at dun sa punto na kung tinatanggap ba ninyo, tatanggapin ba nyo, pag nabasa ni Brother Eli na hindi ang Diyos ang nagsabi ng talata na yan, at tatanggapin nyo lalo na kayo. Nasabi nyo kanina, ang Diyos ang nasabi niya na ang dating daan nilakaran ng masasamang tao. At nakatake yun, sabi ni Brother Eli, kung gusto ninyo, itutuloy natin na sinabi ninyo talaga na ang nagsabi na ang lumakad sa dating daan, ang dating daan ay nilakaran ng masasamang tao, ang nagsabi nun ay ang Diyos. Ngayon, ang tinatanong sa inyo at ang dinidil sa inyo, para po sa technical lang, para malaman ng madilig ng marami, dahil sumasalubong mo kayo eh. Ang tinatanong sa inyo ni Brother Eli, kung mabasa ba niya na hindi po ang Diyos ang nagsabi na ang dating daan ay nilakaran ng masasamang tao, tatanggapin ninyo na tayo na kayo. Ito ngayon ang pinag-uusapan at huwag yung ibalikin dun sa kanina. Kaya yung ngayon ang showdown na tinatanong sa inyo at ipinaklaro sa inyo. Dahil pinaninindigan na naman ninyo, pakiputuloy mo na ang time ha, dahil technical time out ito. Dahil pinaninindigan na ninyo na ang nagsabi mo na ang lumakad sa dating daan, ang dating daan ay nilakaran ng masasamang tao ay ang Diyos. O kaya yan ngayon, tinatanggap ba ninyo na kung mabasa ni Brother Eli na hindi ang Diyos ang nagsabi noon na ang dating daan ay nilakaran ng masasamang tao, talo na kayo. Ano po ang sagot? Traffic lang ako ha. Traffic lang po ako para po maibalik ko sa moderator. Kasi po, technical issue po ito, kaya po gusto kong putulin dahil para maintindihan po tayo ng lahat ng mga nanonood. Okay, ano ho ang tanggap ninyo sa hamon na yon ni Brother Eli na kung mabasa niya ay talo na kayo? O ano po ang sagot na yon? Technical po ito, go ahead po, para hindi tayo magsabay-sabay, magta-traffic na po ako. Go ahead po, pag magsasalita po moderator, pa-traffic ko na lang din po para po sa technical reasons. So, go ahead Mr. Eusebio. Kalawa pa nga natin moderator. Salamat. Hindi ho, ganito, teka muna. Sandali na mo. Teka muna. Hindi ako papayag ng ganyan eh. Huwag ka masyadong takot sa dero. Kanina pa kita pinalalagpas. Una, ako ang nagmo-moderate dito sa technical side. Naintindihan ba ninyo? Naintindihan mo ba ninyo? Technical side po ang imino-moderate ko dahil kayo po ay nasa iba-ibang points. Ako po ay nandito sa studio sa Manila. Eh sana, magpakalalaki ka naman magsalita. Huwag ka masyadong patutsadero. Kanina ka pa patutsadero na patutsadero eh. Hindi ko na nakapag-usap ng tama. Ako po ang nag-opening. Kung nakikita ninyo kanina, nag-opening ako dito. Kaya ako nag-opening dito dahil sa kailangan kong i-moderate ang traffic ng technicals. Yung sa debate mo, hindi ako nag-moderate sa inyo. Ang tinatraffic ko dito ay yung para kayo magsalubong. Kinaklaro ko para kayo magsalubong. Kaya binibigyan ko kayo ng go and stop para ko sa technical side. Okay, pwede na mo kayo ngayon, Mr. Papuchay, Mr. Eusebio. Hinihingi na pag napatunayan niya, talo ako, ibang tema yan. Ibahin natin yan. Kung gusto nyo, ibahin natin yan. Ang tema dito, hindi ibang tema yan. Hindi ibang tema yan. Sinabi mo yan ngayon. Kasama sa pananindigan mo yan. Kaya sasagutin mo yan sa cross-examination. Nakakaintindi ka ba ng diskusyon? Kung huwag mo iiwan mo yan. Dahil sinabi mo yan. Ako nga wala pa akong sinasabi. Kung ano sinasabi mo kanina, sinabi ko. Ikaw ang unang tumindig. Tapos kung ano sinabi ko. Nagpaparataw ka lang sa umbisa mo kaya. Sige po. Hindi naman. Ano lang yung mismo sinabi mo ngayon kung kita kinocross-examine. I-compose mo sarili mo. Wala ka sa sarili mo. Sige po.
Kasad mo, wala ka sa sarili mo, mag-compose ka. Wala ka sabihin mo, alawa mo dito. Ang sabihin mo, ang ko sa'yo, ang anong ko sa'yo, kung magbasa ka, ngayon binasa mong 22:15 ng hod ay hindi salita ng Diyos, tatanggapin mo, talo ka na. Yun. Kanina ho, nang sinabi niya si Kristo ay hindi may-ari ng iglesia, hinapon din kita. Pag nabasa ko na si Kristo may-ari, talo ka na, hindi niyo tinanggap. So, bakit? Ano hindi tinanggap? Patuloy tayo mga pag-usapan dyan. Wala akong hindi tinanggap. Nagpatuloy tayo. Kahit pinalayin ako naman, wala akong pinutol. Wala akong pinutol. Ikaw na ang umpisa niya, kaya ngayon hinahamon kita. So, at nung pinapabasa mo yan, naubos ang time. Kaya hindi na natin, ubos na yung time. Kaya kung may tanda ako ngayon eh. Ganun na tayo, hindi. Hindi yan natin, ha? Pagkakayan niya, ipakita niya na lang. Pero bakit niya? Ipagkakakita niya na yan. Basta ko, this is ang bakit. It is ang ibang yan. Sandali na po, nasasabay ko na. Stop muna po sandali sa pareho pang side. Paki-stop muna po ha, sandali na po. Nagsasabay po ulit, wala po akong naintindihan. Brother Ali, go ahead please. I'm calling on your attention. This is most certainly unfair. This is unfair. Wala raw sa tema. Bakit wala pala sa tema? Sinasabi mo. Tama. Ang miyembro ng kapitaan. Sinasabi mo masasamang tao. Kung pinapatutsagaan mo ka. Ano? Tapos, wala pala sa tema. Hindi pinapakita mo yun ang tema. Bakit kinakalitan mo yun ang kapindan? Ba't mo kinakalkan yan? Wala pala sa tema. Kaya kung mo kinakalkan mo yan, kahit wala sa tema yan, you have to answer for that. And that is fair. That is justice. Isa pa, nasa tema ba yung sabihin mo, yung mga sinabi mo ina na mga patutsada, nasa tema na yun? Na sabi ko raw, gano'n, nantindi niya. Marami siya sinabi. Nakalista sa akin dito yung mga sinabi niya eh. Yung pagtatatan, dapat itatakbo, etc. Wala naman sa tema yun eh. Ikaw, wala pa akong sinasabi mo na yun. Kaya hindi ko na lang pinatulan kanina eh. Wala pa akong sinasabi. Hindi, nagtatanatan ka na ng marami. Pagka hindi natin pinag-usapan yan, itinats mo yung ang dating daan. Hindi na mo harapan. Itas natin yun ngayon. Dahilan yung wala sa tema. Lahat na sasabihin mo, panindiganan mo, magpakalalaki ka. Huwag kang natin parang kasi sa dulo ng bakla. Magpakalalaki ka. Lahat na sinabi mo, panindiganan mo, sa harap ng lahat na nakikinig. Tinatanggap mo ba? O nabasa ko, hindi salita ng Diyos. Sabi mo, salita ng Diyos yun eh. Na ang gusto niya sabi niyo mga bumalakad sa dating dahil sa samang tao. Tuto ko ron, hindi salita ng Diyos yun. Kung nabasa ko, tatanggapin mo, talo ka na. Huwag mo sasabihin ng tanong sa akin kanina. Kanina inabutan ka ng oras, kaya hindi natapos. Pero may oras pa ako. Kaya tinatanong kita, kung nabasa ko, talo na. Pinanggit ko ang dating daan kasi pinanggit ko rin ang bago at dahil na daan wala yung pabalik yan. Ano ang nilatabakas ko kapasok yan? Hindi na atin. Nasa tema, anong dati? Nasa tema, hindi ko napakasya. Sabi mo, hanap mo yan. Hindi mo yan pa. Hanap tema. Ito mo doon pa. Technical. Sabay na naman, technical po at sabi pa po sa
ganun, dito mo moderator. Kasi sabi niya, ay ano na binanggit yung dating dadaw sa bago at dahil na daan. Kasi nasa tema, kung nasa tema. Kaya mo binanggit yung ating daan dahil ang paniwala mo, bago at buhay na daan. At ang sabi mo, ang pinabasa ko ngayon, na hindi salita ng Diyos, tinatanggap mo, paano ka na? Hindi matanggap eh. Pero, kahapon ka na yan, ngayon daw. Bakit lang, yung kanina, tatanggap. Ang sa atin na yun, pakima natin. Inanggit ko, tinasa ko, na kung sino ang itinasa at tinatin ka, tinasa ko lang. Para ipakita ang ano ang pagkakaiba sa dating daan at ang ato at buhay na daan. Kahit 14, 20. Kung ano naman, alis ka na director, umiiwas po siya sa magot. Iniiwan ko na po siya. Director na umatol, kaya kung ayaw niya talaga sagutin, okay lang. Wala eh. Iniwasan. Pero ayaw niya sumagot. Okay lang po, Mr. Moderator. Babago na lang ako ng tanong. Ilimin ko pa ba? Ano? 342. Ano? 342. 3 minutes and 42 seconds. Ganoon. Ang umidahin ko na lang ang tanong, ayaw kasi sagutin mo iwasan eh. Binasa mo ang 16:15 ng Juan na kasebro, ang sebro. Babasahin ko yun sa aking tatanungin. Ang lahat ng mga bagay na nasa Ama ay akin. Kaya sinasabi ko na safe ng puwesa nasa akin at sa inyo ipahayag. Hindi mo binasa ang buo. Sinabi mo lang, ang lahat ng bagay na nasa Ama ay akin. Ayun. No? Ang tanong sa'yo, yung bang salitang lahat yan, kasama yung pagmamayari ng Iglesia. Patama. Ano ba yung tinutukoy ni Kristo? Na lahat ng bagay na nasa Ama ay akin. Patama, patama, ibigla. Patama, yung salitang lahat ng mga bagay na nasa Ama ay akin. Kasama ba lahat doon? Absolutely lahat. Kasi din ako sa kakikinig, ang ginamit ko pa rin. Ang gasipin ko rin, kasama nila rin siya. Kasama ko rin okay, ay brava. Ayun, kasama ko rin Iglesia dyan, sabi mo, no? Tama ba? Kasama ko rin Iglesia dyan. Kapama ko. Ayan. Tanong ko sa'yo, kasama ang Iglesia dyan. Ano ba yung iba na kasalitang lahat ng bagay na nasa Ama ay akin? Ano ba yung iba ron? Ay, ibig niya harapin na kutirayan na pinagmamayari ni Cristo. Sinabi niya na pinagmamayari ng Ama. Kaya kung ginamit ito, akin ni Cristo, lahat ng sa Ama ay akin din. Ikikilan mo naman ang buwan. Ganun ulitin ako pwede, no? Lahat ng nasa Ama ay akin din. Meron bang salitang din doon sa nakasulat sa 16:15 ng Juan? Nakahit talaga, no? Kasi nagkakamali tayo. Pagka wala tayong binabasa. Lahat ng mga bagay na nasa meron din bang din doon? Meron bang din? Wala naman o. Kung pinagmamayari ng Ama, ang Israel, kaya sa ulo ni Kaltika, sa mga kapatid, maraming paniwanag na ilang undercoat
salitang din. Nasabi mo, akin din kanina. Pinapagdagan mo yung nasa Biblia. Ang sabi mo, hindi nagkakamali. Ang mahirap lang sa tao, kahit ang ibig mo ba sabihin, nagkamali ka nung sabihin mo, akin din? Wala din. So nakita natin yung cross-examination mga kaibigan. Kung napansin po ninyo, talagang umiiwas po ito si Mr. Eusebio sa kanyang mga sagot sa tinatanong ng ating kapatid na Eli. Paiwas talaga siya mga kaibigan, ano? Parang natatakot siyang sumagot sa mga tanong ni kapatid na Eli. Pero ngayon ay pakinggan naman natin ang ating kapatid na Eli sa kanyang paliwanag. Brother Eli, tapos na yung Quran. So, ikaw naman ang bigyan ng 20 minutes. Brother Eli. Salamat po, Mr. Moderator. Start now. Yes, you can start now. Mga kababayan, itong ating kadiskusyon, hindi naman yung tama sabi ni kapatid na Daniel, patutsadero siya. Kung nagsasalita siya, may offending feeling na mararamdaman ka. Una-una, wala naman pala sa tema. Bakit mo sinasabing ang dating daan ay? Sabi mo, wala sa tema. At exercise na kita, sabi mo, kaya mo binanggit, dahil dating meron pa bago at buhay. Contrary doon sa dating daan sa akala mo, ano binanggit, lalabas na sa tema yun. Kasi ang tema naman, patutunayan ayon sa yan ay di mo nagamit para mapatunayan yung tema mo. Lalabas, yung Tidos 15 ng home, kasama sa tema dahil ginawin tema mo diba? Ngayon, ang pagkakamali lang ito ating kaibigan ito ay pangahasya masyado mga kababayan. Salita daw ng Diyos ako sabi niya, salita ng Diyos lumalakad sa dagat sa mga tao. Sino po ba ang may sabi ng mga kababayan? Umpisa ko sa 22:1, si Fuchs. Nang magkagayoy, sumagot si Elipas na Temanita at nagsabi, mapapakinabangan ba ang tao ng Diyos? Tunay na siyang pantas ay nakikinabang sa kanyang sarili. May kasayahan ba sa makapangyarihan sa lahat na ikaw ay magpit? O may pakinabang ba sa kanya na iyong pinasasakdan ang iyong mga lakay? Dahil ba sa Nagsasalita pala yan, ang nagsasalita pala dyan, mga kababayan, si Elipas, na Temanita, at ang kausap si Job. Yan. Itong Elipas na ito, ang nagsabi kay Job, sa 22:15. Basahin natin si Flux. Iyo bang pagpapatuloyan ang dating daan na nilakaran ng mga masamang tao? Itali, Elipas yan. Pinagbibintangan niya si Job, na kaya si Job ay nagsakit, nagkaroon ng maraming mga bukol, kasi gumagawa ng masama si Job. Pinaparatangan niya na yung nilalakaran yung daan, nilakaran niya ng masasamang tao, yung dating daan, magpapatuloy ka ba dyan? Ay, ibig niya sabihin, si Job nasa dating daan. Magpapatuloy ka pa ba dyan? May sakit ka nga. Magpapatuloy ka pa ba dyan sa dating daan? Nilakaran niya ng masamang tao. Sabi niya ni Elipas. Ngayon, tanongin natin ng Diyos. Diyos, tama po ba yung sabi ni Elipas? Basahin natin ang 42:7 ng Job para matuto naman si Kayo Sebro. Ito, pakinasa mo si Sebro. At nangyari na pagkatapos na masalita ng Panginoon ang mga salitang ito kay Job, sinabi ng Panginoon kay Elipas na Temanita,
ang aking puot ay nag-aalab laban sa iyo at laban sa iyong dalawang kaibigan, sapagkat hindi kayo nagsalita tungkol sa akin ng bagay na matwid, na gaya ng ginawa ng aking lingkod na si Job. Ayun. Yung palang pinagsasabi ni Eliphaz, mali pala sa Diyos yun. Nagalit ang Diyos kay Eliphaz. Kaya nagagalit din sa iyo mga taga-Negros eh. Para kasi Eliphaz eh. So, pinapapahan mo ng mali yung tao eh. Nang taga-dating daan eh, lumalakad sa masasamang tao lumalakad sa dating daan eh. Yan pala, salita ni Eliphaz. At nung sabihin ni Eliphaz yung lahat ng sinabi niya, sabi ng Diyos kay Eliphaz, hindi ka nag-aalab ang puot ko laban sa iyo at sa dalawang kaibigan, sapagkat hindi kayo nagsasalita tungkol sa akin ang bagay ng matwid. Para sa Diyos, hindi tama yung mga pinagsasalita ni Eliphaz at ng kaibigan niya. Kaya yung batayan niya para atakihin tayo, kagaguhan. Kagaguhan ni Eliphaz na gago. Gago ito si Eliphaz eh. Pinaprapangan ng masama si Huli. Talagang gago ito si Eliphaz. Ngayon, yun ang ginagamit niya, yung kagaguhan ni Eliphaz. Yan ang dapat yung naintindihan. Kaya hindi niya masagot eh. Kaya tanong ko eh, kung mabasa ko ba na hindi salita ng Diyos yan. Salita ng walang yan, si Eliphaz yan, tatanggapin mo, talo ka na. Ayaw niyang tanggapin. Alam niyo na ibig sabihin, mga kapatid. Ayan. Well, eto pa. Ang sabi niya kanina, ginamit niya yung salitang co-owner. Siya nagsabi noon si Kristo raw ay co-owner. Dalawa silang may-ari. Ganun pala paniniwala mo. Kung yun ang inilagay mo sa tema, hindi ako tuutong. Kaya lang ang inilagay mo sa tema, pinapatunod mo, si Kristo lang ang may-ari ng iglesia kasi ang may-ari. Kung sinabi mo, si Kristo ay may-ari, hindi ako tututong. Bakit? Kasi si Kristo may poder sa iglesia. No? Pero yung sinabi mong co-owner siya, dapat nilagay mo sa tema. Hindi mo nilagay mo siya lang eh. Kaya natutulog ko eh. Kasi nilagay mo siya lang. Ngayon, in the absolute truth of the Bible, ang talagang may-ari ng iglesia, ang Ama. Ano ba yung kay Kristo sa iglesia? Siya ba may-ari ng iglesia? O pakinggan nyo mabuti mga kababayan, no? Ano ba ang iglesia? Ang iglesia, isang entity o samahan ng pinamumunuan ni Kristo. Si Kristo bahagi ng iglesia. In fact, siya yung bato na pinagtayuan ng iglesia. Sino ba may-ari kay Kristo? Basahin natin ang Lucas 16. Kung sino ang may-ari kay Kristo. Ang sabi ng Apostol Pedro na sinang-ayunan ni Kristo para maging opisyal, ikaw ang Kristo ng Diyos. Pakibasa mo si Jesus. At sinabi niya sa kanila, datapat ano ang sabi ninyo kung sino ako? At ang sagot ni Pedro ay nagsabi, ang Kristo ng Diyos. Ano ang sagot ni Kristo? Datapwat ipinagbili niya at ipinag-utos sa kanila na huwag sabihin ito sa kaninong tao. Yun. Ang sagot ni Pedro, sino ba ako para sa inyo? Ikaw ang Kristo ng Diyos. Ang may-ari ni Kristo ang Diyos eh. Tandaan niyo mga kapatid, huwag kayong maloko, huwag kayong magoyo. Ang may-ari kay Kristo ang Diyos mismo. Ngayon, ano ngayon ang kabuuan ng iglesia? Basahin natin ang Colosas 1:18. At siya ang ulo ng katawan sa makatwigbagay ng iglesia, na siya ang Kristo pala ulo, si Kristo pala ulo ng katawan. Na yung katawan na may ulong Kristo ay ang iglesia.
Hindi mo pwedeng iniwala ang ulo dun sa katawan kasi hindi mabubuo. Ano? Si Kristo ang ulo o pang-ulo, ang katawan na iglesia. Sino may-ari ngayon? Si Kristo pa rin? Ay, hindi. Ang may-ari mo ng Ama, ang absolute owner, ang Ama. Alin lang kay Kristo sa iglesia. Basahin natin ang hindi alam ni Pastor Bob. Basahin natin ang 1 ng 21 ng Efeso, kapatid na Luz. Saka iba-ibabawa ng lahat na pamunuan at kapamahalaan at kapangyarihan at pagkasakop at sa bawat pangalan na ipinangungusap, hindi lamang sa sanglibutan ito, kundi naman sa darating. At ang lahat ng mga bagay ay pinasuko niya sa ilalim ng kanyang mga paa. At siyang pinagkaloobang maging pangulo ng lahat ng mga bagay sa iglesia. Ay pinagkaloob pala kay Kristo yung pangulo sa iglesia. Ipinagkaloob sa kanya maging pangulo ng lahat ng bagay sa iglesia. Yun ang binigay sa kanya. Doon sa sense na yun, may poder siya sa iglesia. Binigay sa kanya yung pangulo, hindi yung iglesia. Ang Diyos mismo may-ari ng iglesia. Pero ang ibinigay kay Kristo, yung pamumuno sa iglesia. Kaya ang sabi ni San Pablo, siya ang ulo ng katawan sa makatwid ng iglesia. E pag pinagsama ko si Kristo, ulo sa kayong katawan, sino may-ari? Ang may-ari kay Kristo ay ang Diyos. Pwede ang may-ari absolute owner ay ang Diyos. Ang katunayang ang absolute owner ay ang Diyos. Pagdating ng katapusan, basahin natin ang 15:24 ng unang Korintos 2. Kung magkagayoy darating ang wakas, pagka ibibigay na niya ang kaharian sa Diyos, sa makatwid bagay sa Ama, pagka lilipulin na niya ang lahat ng paghahari at lahat ng kapamahalaan at kapangyarihan, sapagkat kinakailangan siya'y maghari, hanggang mailagay niya sa ilalim ng kanyang mga talampakan ang lahat niyang mga kaaway. Ang kahuli-huliwang kaaway na lilipulin ay ang kamatayan, sapagkat kanyang pinasuko ang lahat ng mga bagay sa ilalim ng kanyang paa. Patapwat kung sinasabi ang lahat ng mga bagay ay pinasuko, ay maliwanag na itinangi yaong nagpasuko ng lahat ng mga bagay sa kanya. At kung ang lahat ng mga bagay ay mapasuko na sa kanya, kung magkagayoy, ang anak rin ay pasusukuin naman sa nagpasuko ng lahat ng mga bagay sa kanya, upang ang Diyos ay maging lahat sa lahat. Amen. 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 Babasahin ko sa Temuano, 15:27 ng unang Korinto. Kay ang tanan gibutang niya sa ilalim ng sayang mga tiil. Apan sa nagaymon siya, ang tanang mga butang gipasakol kaniya, mahayag mawala ilakip ang nagsakop sa tanan ng mga butang ngadto kaniya. O sa dihanga ang tanang mga butang masakop na niya, unya usab ang anak sa iyang kaugalingon, masakop niya nga nagsakop sa tanan ng mga butang ngadto sa kanila. Aron ang Diyos mamao ang tanan sa tanan. Amen. Pagdating pala ng wakas, pati yung poder ni Kristo sa iglesia, yung pagsakop niya sa iglesia, pinibigay niya sa ama. 15:24. Basahin natin yun sa unang komento sa Bisaya. Unya muabot ang katapusan sa diha igatugyan niya ang gingharian ngadto sa Dios o amahan sa diha nga mawagtang na niya ang tanang pamunuon o ang tanang pagbulutan o kagamhanan. Kasi sablang kagamhanan, sablang pamunuan, sablang lahat-lahat ng bagay ay ibinigay ng Ama kay Kristo sa iglesia. Kaya siya ang tagapamahalang lahat ng mga bagay sa iglesia. Ulitin ko lang yung 1:22 ng Efeso. Ang sabi doon,
ug gipasakop niya ang tanan nga mga butang sa ilalim sa iyang mga tiil ug gihatag niya aron mahimong ulo ibabaw sa tanang mga butang sa iglesia. Ang naibigay kay Kristo, yung pamamahala, pamumuno sa iglesia. Siyang pinakaulo, ang iglesia ang katawan. Pag pinagsama mo silang dalawa, yung katawan, ulo, sino ang absolute owner? Ang Ama. Ayun. Ang iglesia sa Biblia, isang entity kasama si Kristo. Pag sinabi mo si Kristo may-ari ng iglesia lang, mali. Mali. Bakit? Kasama siya sa iglesia. Siya nga ang pundasyon ng iglesia. Siya rin ang ulo ng iglesia. Sino may-ari? Kay Kristo. Ang Ama. Kanino ngayon ang iglesia? Sa Ama. Yun ang logic na hindi alam ni Kasebyo. Ayun. Yun ang dapat ating maintindihan. Buong iglesia, kasama na si Kristo. Kasama na ang aral, ang Ama na ikagagawan yan. Sa Ama yan. 12 ng Efeso, ng unang Korinto, versikulo 28, kapatid na Luz. At ang Diyos ay naglagay ng ilatan sa iglesia. Una-una ay mga apostol, ikalawa ay mga propeta, ikatlo ay mga guro, saka mga himala, saka mga kaloob na pagpapagaling, mga pagtulong, mga pamamahal at iba't ibang mga wika. Ng pumorma ng iglesia. Ang Diyos, no? Una-una apostol. Ang nilagay niya, sino yung kauna-unahang apostol nilagay niya sa iglesia? Basahin natin ang Hebreo, Kapitulo 3, versikulo 1. Kaya mga banal na kapatid, mga may bahagi sa pagtawag ng kalangitan, inyong isipin ang apostol at dakilang saserdote na ating kinikilala, si Jesus. Sino unang apostol sa iglesia? Si Kristo. Sino namigay sa kanya sa iglesia? Ano po? Siya ba may-ari ng iglesia? Siya ba nagtatag ng iglesia? Kasangkapan lang siya. Inilagay din siya sa iglesia. Kasi ang Diyos naglagay ng mga tao sa iglesia at ng mga miyembro at ng mga namumuno. Ang unang-unang nilagay niya si Kristo bilang apostol. Pang-ulo ng iglesia. Bilang inilagay niya si Kristo kasi apostol yan eh. Baka hindi alam ni Kasebyo. Ang Diyos ang naglagay ng mga apostol. Ang Diyos nilang nagporma ng iglesia. 12-18 ng unang Korinto. Basa. Datapwat ngayon inilagay ng Diyos ang bawat isa sa mga sangkap ng katawan ayon sa kanyang ginagaling. Kaninong trabaho ang iglesia? Sa Diyos. Siya ang talagang architect niya. Siya ang engineer niya. Kasangkapan lang si Kristo. Ang Diyos, inilagay ng Diyos ang bawat isa sa mga sangkap ng katawan o ng iglesia ayon sa kanyang ginagaling. Ang totoong arkitekto, nagtayo ng lahat-lahat, pati yung mga naglagay ng plano, siya ang naglagay ng lahat-lahat, ay ang Ama. At kasama si Kristo sa kanyang inilagay para maging dakilang saserdote sa iglesia. Hindi si Kristo mismo naglagay sa kanyang sarili. 5:4-5 ng Hebreo. At sino man ay hindi tumatanggap sa kanyang sarili ng karangalan ito, liban na kung tawagin siya ng Diyos na gaya ni Aaron. Gayun din, si Kristo man ay hindi nagmapuri sa kanyang sarili upang maging dakilang saserdote, kundi iyaong sa kanya ay nagsabi, ikaw ay aking anak, ikaw ay aking naging anak ngayon. Hindi naman pala siya naging dakilang saserdote na gusto niya. Kundi, si Kristo man hindi nagmapuri sa kanyang sarili para maging dakilang saserdote. Kundi yung naglagay sa kanya, sino? Yung Ama na nagsabi sa kanya, ikaw ay aking anak, ikaw ay aking ipinanganak ngayon. Kaya ang absolute truth, kung naintindihan mo kapatid na sa inyo, no? Ay si Kristo may poder sa iglesia. Pero poder para pamahalaan ng iglesia, pamunuan ng iglesia, at iligtas ang iglesia. Pagka nailigtas niya, naipamahalaan niya, naipasakot niya na lahat ng bagay sa iglesia, ibibigay niya ngayon sa Ama na original na may-ari ng lahat ng bagay. 28 ng unang kronika. Basahin natin si Smith.
Nang magkagayoy, ibinigay 29:11. iyo, O Panginoon, ang kadahilaan, at ang kapangyarihan, at ang kaluwalhatian, at ang pagtatagumpay, at ang karangalan, sapagkat lahat na nangasa langit at nangasa lupa ay iyo. Iyo ang kaharian, O Panginoon, at ikaw ay nataas na Pangulo sa lahat. Ang mga Lahat pala, sa'yo ang lahat ng nasa langit, iyo, Panginoon. Ang lahat ng nasa lupa, iyo. Pati nga si Kristo kanya eh. Kaya ang iglesia, pati si Kristo na namumuno sa iglesia, pag-aari ng Diyos. Mali yung paniwala mo na si Kristo ang may-ari ng iglesia. Bakit? Bahagi siya ng iglesia. Yung tunay na iglesia. Kaya yung iglesia mo, pag-aari ka mo ni Kristo, mali yan. Alam mo kung bakit? Kasi yung tunay na iglesia, may ulo yun. Ang ulo yun si Kristo. At yung Kristo siyang ulo ng iglesia, pati yung katawan, pag-aari ng Diyos, Diyos ang nagporma ron. Siya naglagay dun kay Kristo. Siya naglagay ng mga apostol, mga propeta, at siya naglagay lahat. Inayos niya ang iglesia o ang katawan ayon sa kanyang minagaling. Ayon sa paraan ng Diyos. Kaya absolutely speaking the truth, the real owner of the church, from its planning into its establishment and up to its redemption on the day of judgment. So ayan po mga kaibigan, ang katapusan ng debate. Ang ganda ang ganda yung sagot ng kapatid na Eli. Ito yung sinasabi ko na hindi napansin ng mga nagpapatunay katulad ni Mr. Eusebio at ang mga iglesia ni Manalo na ipinipilit nila na kay Kristo yung iglesia. Hindi po mga kaibigan, malinaw po yung ating napakinggan sa ating kapatid na Eli na hindi po kundi ito ay sa Diyos Ama at ibinigay kay Kristo ang pamumuno. Alin doon sa iglesia na sa Diyos, mga kaibigan. So maliwanag po yan. Sana mga kaibigan ay mapanood po ito ng mga iglesia ni Manalo at mga iglesia ni Kristo o Church of Christ 33 AD. Yung mga naniniwala na si Kristo daw ang may-ari dahil si Kristo daw yun din daw ang Ama ayon sa mga oneness. Kaya yun ang paniniwala nila mga kaibigan, no? Yun po ang paniniwala nila. Pero ito yung napakaganda kay kapatid na Eli kasi talagang nakita niya lahat, napansin niya lahat yung mga katotohanan. Bagamat nagsasabi naman ng mga ibang relihiyon na mayroong namang katotohanan, kaya lang pinaghalo-halo kasi yung iba pinaghalo-halo po nila kaya hindi maunawaan ng tao. Pero kung si kapatid ni Eli talagang napakaganda yung pagkaayos. Kung titignan natin mabuti, talagang napakaganda po yung pagkaayos. So maraming salamat po sa inyong lahat. Hanggang sa susunod mga kaibigan ay magpapakita na naman po tayo ng debate ng ating kapatid na Eli.